Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magdinilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa at tawa ng ating buhay, ang salitawa. Pumasok na po tayo sa ikalawang linggo ng Kwaresma. Mga kapatid, huwag po nating kakalimutang magdasal at magsimba. Lahat po tayo ay nakakaranas ng pagsubok sa buhay at hindi po natin ito maiiwasan habang tayo'y nabubuhay, habang tayo'y humihinga. Makakaranas tayo ng pighati, ng pagsubok, ng hirap, ng krus sa buhay natin. Pero karamihan sa atin, ayaw natin ng hirap, ayaw natin ng pagsubok, ayaw natin na nahihirapan tayo. Kadalasan ang mas gusto natin ay yung maging masaya na lang tayo, yung maging komportable tayo sa buhay. Pero alam din natin, hindi naman ito ang magiging madalas na karanasan natin. Hindi naman ito ang katotohanan na magiging komportable na lamang, magiging bed of roses ang ating buhay. Lahat tayo ay nakakaranas ng paghihirap, ng pagsubok, ng problema, ng mga pighati sa buhay natin. Pero bakit nga ba kadalasan mas gusto na lang natin yung tumakbo? Mas gusto na lang natin yung umiwas. Ngunit alam naman natin, wala namang problema, wala namang krus ang magiging maayos kung hindi natin ito papasanin, kung hindi natin ito haharapin. Gaya ng mga tatlong alagad sa ating ebanghelyo ngayon, isinama ni Jesus sa Mount Tabor at ano po yung kanilang naging unang tugon? Sila'y tulog. Bakit? Gaya po ng kadalasan nating tugon, yung pagtulog po dito ay hindi lamang ay sumasalamin sa kung anong mangyayari sa Gethsemane. Alam po natin na ito pong pagpapalit ng anyo ng Panginoon. Ang konteksto nito ay dahil pinahayag ng Panginoon ang kanyang daraaning pagpapakasakit at kamatayan sa mga kamay ng mga nasa kapangyarihan. At mabigat ito para sa mga alagad. Maari marami sa kanila ang nagdududa na kung si Jesus ba ang Misaya at marami sa kanila ang tila na panghinaan ng loob. At ang purpose sana ng Panginoon ay para palakasin ang kanilang kalooban. Pero ano po ang kanilang naging tugon? Sila'y natulog. Kadalasan ganito rin po tayo, iniiwasan natin, tinatakbuhan natin ng krus. Ang problema, ang pasakit sa buhay, ang mga pighati ng buhay natin. Ngunit hindi po ito ang pamamaraan na itinuturo ng Diyos sa atin. Ano po ang lessons natin sa linggong ito patungkol po sa suffering, sa trials, sa krus ng buhay natin? What lessons can we learn from our crosses in life? Una po, crosses or sufferings are formative. Gaya po ng gold na dumaan sa apoy bago ito maging isang napakamahal na metal, ganito rin po ang ginagawa sa atin ng mga pagsubok at krus ng buhay natin. Ang suffering po ay hindi yan binibigay ng Diyos para lang maghirap tayo, pero ang suffering, ang cross natin ay hinukubog tayo para maging matatag. Ang suffering ay hinukubog tayo para magkaroon tayo ng mabuting karakter o pag-aasal. Kasi sa ating mga karanasan ng pagsubok ay hinukubog tayo para magkaroon ng mabuting karakter gaya ng humility, pagtitiwala na siyang nakita natin sa kwento ni Abraham sa ating unang pagbasa ngayon. At yung pong suffering natin, hinukubog din tayo na mapuno ng pag-asa, na magtiwala sa kapangyarihan, sa kabutihan ng Diyos. Ang ginto ay hindi naman po naging mahal na parang umusbong na lamang ito at naging masabi natin mahal ang ginto.
Pero yung metal na ito dumaan sa ilang ulit na proseso ng pag-aapoy, pagsusunog, at pagpupukpok bago ito naging isang napakamahal na metal. Ganoon din po sa ating buhay, dumadaan at pinapahintulutan tayo ng Diyos na dumaan sa napakaraming proseso ng paghihirap, ng apoy sa buhay natin, ng pagpupukpok sa buhay natin para tayo hubugin na maging mabuting tao at tagapasunod niya. Pangalawa pong lesson ng ating mga krus sa buhay, sufferings and process in life are transformative. Ang tawag po sa ating sa ebanghelyo natin ngayon is a transfiguration of Christ, of the Lord. At ganun din ang nais ng Panginoon na yung kanyang transfiguration is first and foremost an address to the self of the Lord as a human person. He needed it the most at this moment of his life. Why? Because he knew he was about to go to Jerusalem where he would suffer and die. And probably this theme on suffering and passion or death was lingering in his mind, was running in his mind. So it was also a heavy moment in the life of Jesus. And so the transfiguration is also a moment that he needed the most, yung support ng kanyang ama, ng ating ama. And so ito po yung nangyari, nagpalit ng anyo ang Diyos, and he was conversing with Moses and Elijah, and the conversation was about his departure, his exodus that he is about to do in Jerusalem. It is about his suffering. It is actually a reminder for him about his mission of saving the world in his passion and death. And then the voice of the Father came in, that he is a chosen one, listen to him. Kaya po yung transfiguration, pinuturuan po tayo mga kapatid na ang pagsubok sa buhay natin, ang mga hirap sa buhay natin ay binabago tayo. When we suffer with faith, with trust in the Lord, with humility, we are not the same after our challenges, our difficulties. Binabago tayo. At yung pagbabago na yan ay yung kabutihan, mabuti. So, our sufferings in life, our crosses in life, bring out the best in us. Nilalabas ito yung totoo, nilalabas nito yung maganda sa atin. Kaya huwag natin takbuhan ang hirap, ang pagsubok, yakapin natin ang krus natin sa buhay dahil binabago tayo ng ating krus sa buhay, ng ating mga pagsubok sa buhay. Ang huli po, ang mga pagsubok sa buhay, ang mga hirap sa buhay, ang mga krus sa buhay ay productive. Wala pong, suffering is never meaningless. It is always productive. Cross is our ladder to heaven. And so St. Paul in his letter to the Philippians is reminding them about their citizenship in heaven. And so our ladder to our citizenship to heaven, in heaven, is the cross. So ito po yung tinuturo sa atin na ang suffering, ang cross natin sa buhay ay nagproproduce ito ng abundance sa buhay natin, ng success, ng glory. The same is true in the transfiguration of Jesus Christ, na yung transfiguration niya is already a reminder that his passion and death would transform not only the hearts of the people, but it will bring about salvation for all. Kaya po ganoon din po yung hirap natin, yung ating krus sa buhay. Pagpapaalala ito na ang tagumpay ay dapat pinaghihirapan. Nagiging matamis ang tagumpay kapag ito ay pinaghihirapan natin, kapag pinagugulan natin ng panahon, ng oras, at ng talento, ng kagalingan natin, diyan nagiging matamis ang tagumpay. Kaya po yung
krus natin sa buhay, at kapag niyakap natin ito na may pananalig, pagtitiwala at pagpapakumbaba, ay dadalhin tayo sa Diyos, ang makapiling ang Diyos magpakailanman. Kaya kung gusto natin magtagumpay, harapin natin ang cross, paghirapan natin, at nagiging matamis ang tagumpay. Sufferings or crosses in our life are formative, transformative, and productive. Kung nagustuhan niyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, i-share at mag-subscribe sa Salitawa Facebook page and YouTube channel. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.